Sinibak na sa pwesto ang 5 airport police sa sangkot umano sa 6040 extortion scheme sa mga taxi drivers sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa nagreklamong taxi driver, ito rin ang dahilan kung bakit malaki rin ang patong nila sa pamasahe. Si JM Pineda sa sentro ng balita. Matapos mag-viral sa online ng taxi driver na higit 1,000 ang sinisingil sa kanyang pasahero sa NAIA Terminal 3, pinatutukan agad ito ng Department of Transportation para matigil ng sobra-sobrang paniningil ng mga airport taxi. Pero iba palang sistema ang madidiskubre nila. Ikinanta kasi ng taxi driver ang modus ng mga airport police kung saan kinikikilan sila ng mga ito. Ang siste, 6040 ang ginagawa ng mga airport police sa extortion scheme na kanilang ipinapatupad sa mga taxi drivers. Pinipilit nilang magbigay ng pera ang mga ito. Kapag hindi pumayag ang isang driver, ticket o kaya huli ang katapat mo. Yan daw ang dahilan kung bakit nag-overcharge ang mga taxi driver sa kanilang mga pasahero para makapagbigay ng ambag sa mga airport police. Hindi pinalagpas si Transportation Secretary Vince Dizon ang anomalyang nadiskubre, kaya kagabi ipinasibak niya ang 5 airport police na sangkot dito. Nag-instruct na ako na i-relieve yung 5 binigay na pangalan. Ginawa na yung kagabi, relieve na sila, dinisarmahan na sila kahapon, kagabi, at suspended sila habang ongoing yung ating fact-finding dito. Yan talaga, hindi pa pwede yan. Yan naman ang paulit-ulit namin sinasabi na madalas, kapag merong pang-abusong ginagawa, madalas may kakuntsaba sa loob ng gobyerno. Ito to, example na to. Inutusan rin niya ang Manila International Airport Authority o MIAA na imbestigahan ang extortion scheme na ginagawa ng mga airport police, lalo na at ang direktiba ng Pangulo ay huwag pahirapan ang mga Pilipino. Tiniyak naman ng ahensya ang kaligtasan ng taxi driver dahil may mga kasamaan pa daw itong biktima ng pangingikil na gustong lumantad. May mga week bang magtutuloy pa? Sabi ni Felix, meron daw. So, hinihintay natin yun. At binigyan din natin ng protection si Felix. No? Kasi syempre, takot siya. No? Takot siya para sa buhay niya. Kasi baka babalikan siya. Agad namang sumunod ang MIAA sa utos ng ahensya. But rest assured naman, we follow the instructions of the Secretary. They have been relieved. They are reporting sa headquarters. They're no longer reporting sa Terminal 3. And then the next logical step is to proceed with administrative na hearings na to find out really if they are guilty of the allegations. Handa rin daw ang pamunuan na busisiin at halungkatin ng anomalya. Kahit pa matataas na opisyal ang nasa likod ito, ay dadaan rin daw sa investigasyon. Similar to what we're doing now, administrative charges, sanctions shall be levied, no? Under civil service regulations, of course, no? Kasi sabi ko nga, there's due process naman, no? Hindi naman natin pwedeng ipagsangkalan ng mga karapatan din naman nila, no? So we have to undergo the process pa rin. Sabi pa ng MIAA, tanging mga authorized at accredited taxi lamang ang dapat tangkilikin ng mga pasahero para maiwasan na rin daw ang mga sobra-sobrang pasahe. Kasabay niya ng paniniguro na hindi sila titigil sa pag-imbestiga hanggat hindi nawawakasan ang extortion system o pangingikil sa loob ng paliparan.